Iba pang balita, pinerwisyo ng baha at walang patid na pag-ulan ang ilang probinsya sa Pilipinas. Sa Pangasinan, na-rescue na ang 2 sa 4 na nawawalang mga mangingisda. At sa Iloilo, sinalanta ng landslide kaninang umaga ang isang sitio. May report si Cesar Apolinario. Na-rescue na ang 2 sa 4 na nawawalang mangingisda sa Pangasinan. Kwento nila, tinangay at nasira ng naglalaki ang alon ng kanilang bangka. Idi napang kami jay tao. Aduti naranasan mi nga kwa, awan danom nga kwa, nausarmin. Idi da jay kami tinga, naibusang kami ti gamit nga gasolina. Natatamad na pirdilugan mi na warak-warak. Patuloy naman ang paghahanap sa 2 pang nawawala. Kakandak pa rin po kami ng rescue, sir. Nakantabay? Sir, nakantabay pa rin po kami. Kasama rin po namin yung mga local dito, sir. Mga sir, mga kapulisan din natin at saka mga army din. Dahil sa patuloy na pag-ulan, para lang makapasok sa kanyang eskwela sa Calasiao, Pangasinan, sa ibabaw ng pader na dumadaan si Steven. Hirap po pumasok. Gabaywang na ang baha ngayon sa barangay Talibaeo. Kahapon nagsimulang bumaha sa lugar matapos umapaw ang Marusay River. Abot sa 300 pamilya ang apektado. Pag malalim yun, natatakot po kami, baka ianod kami ng agos. Ang ilang residente gumawa ng mga hagdan paakyat sa kanilang bahay. Pinerwisyo rin ng baha ang mga motorista, kaya ang iba nagbabangka na lang. Tinatawag pong catch basin po talaga itong barangay Talibao. Kaya pagdating po ng ganitong mga problema, Talibao na talagang pinaka problema. Ating i-dredge tapos lalagyan ng boulder bank protection yung tabi ng ilog. Sa barangay Gigilonen, Pangaldan, Pangasinan, apektado na rin ang mga palayan. Gagawa kami ng drainage mula dito sa Gigilon papuntang Barcadero Bridge. Dahil sa walang patid na pag-ulan sa Nueva Ecija, naperwisyo rin ng baha ang ilang bahagi ng probinsya. Pansamantalang hindi madaanan ng isang kalsada sa barangay Dampulan sa bayan ng Haen dahil sa bumagsak na poste ng kuryente at naputol na sanga ng puno na nakahambalang sa daan. Umapaw naman ang isang sapa sa barangay Santa Rita, kaya binaha ang mga kabahayan at kalsada, pati mga bukid, nagmistulang dagat. Sa Candaba, Pampanga, abot hita ang baha, pero ang mga estudyante at empleyado tuloy pa rin sa pagpasok. Aabutin daw ng 2 linggo bago tuluyang mawala ang tubig doon. Dito naman sanay na dahil taon-taon lumalaki ang tubig dito. Halos karamihan ng mga bahay dito may bangka. Kaya pag lumalaki ang tubig, hindi masyadong nahihirapan. Kung medyo mahina ang bahay, pinapupunta namin sa mga medyo matitinong tahanan. Halimbawa, pagka malaki tubig, pinapupunta namin sa bayan. Sa Santa Ana, Pampanga, abala naman ang mga residente sa paglalagay ng sandbag sa barangay San Agustin. Bumigay kasi ang isang bahagi ng kalsada roon. Napinsala na rin ang riprap na nagpoprotekta sa mga kalsada at bukid. May dumating na malaking tubig dito, tsaka yung mga water lily, naklag dyan. Tapos dito, medyo hindi pa ganong na-riprap, hindi naunahan dito. Dito bumigay. Sa Iloilo, sinalanta naman ang landslide kaninang umaga ang isang sityo sa barangay Bagakay sa bayan ng Tigbawan. Wala namang nasaktan sa insidente. Minomonitor na rin ngayon ang mga barangay pari at alupibian na posible ring masalanta ng landslide. Sa Davao City, umapaw naman ang Davao River. Kaya naman ang ilang residente magdamag nagbantay sa pagtaas ng baha. Ang ilan nag-impake at naglipat na ng gamit. Sa barangay Bugak, apektado naman ang 20 pamilya ng lampas tuhod na baha. Cesar Apolinario, GMA News.